Again, good morning everyone. So the next topic is children with special learning needs. So sino ba itong mga bata na ito na mayroong special learning needs? So sila po yung mga gifted learners, mga mag-aaral na may natatanging katalinuhan. Sila po yung mga estudyante, students with learning disabilities, o mga mag-aaral na may learning disabilities. At ganun din yung mga students with physical impairment o yung mga mag-aaral na may physical na kapansanan. So, una, yung gifted learners, mga mag-aaral na may natatanging katalinuhan. So, sila po yung mga estudyanteng may kakaibang husay o talento sa larangan ng pag-iisip, sa academics, sa sining or arts, music, or mathematics o iba pa. No? Sila yung meron talagang gifted inborn talents. And they often learn faster than peers. So mas mabilis matuto kaysa sa kanilang mga classmates na kasing edad. Kaya naman, they need more challenging and deeper learning tasks to stay engaged. So kailangan nila ng mas mataas na level ng hamon o mas malalim na gawain upang hindi sila mabagot o mabore sa inyong klase. Next, meeting the needs of the gifted o pagtugon sa pangangailangan ng mga gifted learners. So mahalaga na mabigyan sila ng enrichment activities tulad ng research projects, advanced lessons, or creative outputs. So bakit, no? So kailangan mabigyan sila ng mga enrichment activities upang sila ay hindi mabore sa inyong lesson or inyong classroom activities. Dahil kapag binigyan niyo sila ng madali para sa kanila, ay tiyak mawawalan sila ng gana na gawin ito o mag-aral. Address social and emotional needs to help them interact with peers. So, kailangan din mabigyan ng pansin ng kanilang social and emotional needs dahil minsan nahihirapan silang makihalubilo sa mga kasing edad nila. And the teacher should guide them to balance intelligence with social skills. So, si teacher ay dapat maging gabay upang balansehin ang kanilang talino at pakikisalamuha sa kanilang kapwa. Next, students in the regular classroom o mga estudyanteng nasa regular na klase. So ito po yung mga students na hindi kasama sa gifted group of students. Hindi lahat ng mag-aaral ay gifted, tama nga naman, o may learning disability. Pero lahat ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. So tama yun. Bawat estudyante may strength and weaknesses. So the teachers should use differentiated instruction to meet diverse needs. So again, dito pumapasok ang differentiated instruction kung saan ang guro ay gumagamit ng iba't ibang methods para matugunan ng iba't ibang pangangailangan ng mga estudyante. So, napakahalaga na mapanatili ang patas at inklusibong pagkatuto para sa lahat. So, maging inclusive and fair ang pag-aaral ng lahat ng bata. Number 4, students with learning disabilities. Mga mag-aaral na may learning disabilities. Ito ay mga estudyanteng normal ang katalinuhan pero may partikular na kahirapan sa pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang, o pagpoproseso ng impormasyon. Halimbawa dito ay yung mayroong dyslexia o hirap sa pagbabasa at dyscalculia, hirap naman sa mathematics. So kailangan po silang mabigyan ng tamang suporta gaya ng remedial instruction, paggamit ng visual aids, at mas mahabang oras sa kanilang mga pagsusulit. Ayan. Next, number 5, students with physical impairment o mga mag-aaral na may physical na kapansanan.
Ito ay ang mga mag-aaral na may limitasyon sa pisikal na kakayahan tulad ng may problema sa paningin, pandinig, o paggalaw. So dapat silang mabigyan ng angkop na kagamitan tulad ng braille, hearing aids, wheelchair, accessible classroom. Ibig sabihin na ay maibigay sa kanila yung mga needs nila para sila po ay makapag-aral. So mahalaga ring siguraduhin na sila ay hindi maiiwan at may pantay na oportunidad sa pagkakatuto. In summary, ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan tulad ng gifted, may learning disabilities o may physical na kapansanan ay nangangailangan ng masusing pangunawa at suporta mula sa guro. Bilang guro, tungkulin nating tiyakin na bawat bata ay may patas ng pagkakataong matuto, umunlad at maramdaman na sila ay kabilang sa klase. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.